Magandang araw muli sa inyo mga kapolitika at maraming salamat sa pagtunghay to sa ating YouTube channel. Ang ating pag-uusapan sa video ito ay itong naging kaso ni Andres Bautista na dating COMELEC Commissioner. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan. So nitong mga nakarang araw is napabalitang kinasuhan na ng money laundering itong si Andres Bautista na dating COMELEC Commissioner. So ating pag-uusapan sa video ito, ano ba itong money laundering na kinakaharap na kaso ni Andres Bautista at bakit doon sa US siya kinasuhan. Okay, so kung ating matatandaan, noong 2016 is naging controversial itong pangalan ni Andres Bautista matapos itong kanyang asawa is naglabas at nagkaroon ng press con sa media at binoyang-yang yung mga dokumento na kung saan is meron umanong hundreds of millions na pumasok sa bank account nitong si Andres Bautista. At timing din kasi noon, ating pag-uusapan kasi timing din noon nung 2016 itong pagkapanalo ni Vice President Leni Robredo against Bongbong Marcos na kung saan is merong kaunting lamang-lamang itong si Vice President Leni Robredo. So timing yung pagkakasangkot ni Andres Bautista at itong kaso nila Bongbong Marcos at ni Leni Robredo, pero naipanalo na ni Leni Robredo yung kanyang kaso doon sa korte at ang sabi ng korte is everything is regular. So ibig sabihin is walang nakikitang anomalya doon sa pinail na kaso ni Pangulong Bongbong Marcos dito kay Leni Robredo. So yun ang naging report. Now itong kaso ni Andres Bautista is hindi po ito dahil sinuhulan siya ng politiko para maipanalo yung kanyang kandidatura. Ang naging kaso po ni Andres Bautista dito mga kapolitika is before nung 2016 is nagkaroon ng mga bidding kasi ayaw na nga ng ating gobyerno na hindi automated yung election kasi kung mano-mano is napakatagal po, abutin po ng ilang linggo bago matapos yung election sa ating bansa. So ginamitan niya ng automated election at itong Smartmatic ang nanalo sa bidding. Pero lingid sa kaalaman ng lahat is ito palang Smartmatic is nagsuhol dito sa dating commissioner ng COMELEC na si Andres Bautista. So yun ang sinasabi sa report na sinuhulan daw ng Smartmatic itong si Andres Bautista para sila yung makakuha ng biddings, para sila yung manalo ng bidding and sila yung magpapatakbo ng buong eleksyon. So natandaan natin na isang araw lang is tapos na yung eleksyon, ganoon po kabilis yung Smartmatic. Pero sa kabila noon is nabalot nga ng kontrobersya itong kumpanyang ito, and in fact hindi na nga sila na-disqualified na sila na humawak ng eleksyon dito sa Pilipinas dahil nga dito sa mga akusasyon at naging kaso nila ng bribery or suhol. Now malaki pang tulong or naging sa progress ng kaso ni Andres Bautista kasi itong si Glenn Chong, kung yung napapanood doon sa kanyang interview is pumunta ito sa US para mag-testify ng mga kalakaran ng eleksyon dito sa Pilipinas na kung saan sinasabi niya doon, di ba, na meron umanong mga politiko na kung saan is nagbabayad dito sa Smartmatic para manalo sa eleksyon. Kasi hindi naman basta-basta na yung itong Smartmatic is magbibigay lang sila ng pera doon sa commissioner without or nang walang kapalit, okay? So merong in return yan mga kapolitika at ito nga ang sinabi ni Glenn Chong na kung saan is merong mga politiko na kapalit ng posisyon para manalo sila dyan sa automated kasi hindi naman natin alam yung mga kaganapan dyan sa loob ng machine na yan. So kumbaga merong mga siguro ginagamitan lang ng computer na kung saan is papalamangin yung mga politiko na gusto lang manalo kapalit ng suhol or bayad kasi hindi lang naman sila kumikita doon sa mismong eleksyon, sa kalakaran ng eleksyon or yung bayad ng gobyerno sa Pilipinas. Of course kumikita rin sila doon sa mga politikong may salapi. So yun po ang katotohanan doon. At ito yung sinasabi ni Glenn Chong kung kaya nga nakasuhan itong si Andres Bautista doon sa Amerika. At bakit sa Amerika siya kinasuhan? Kasi itong Homeland Security na sa Amerika at itong Department of Justice sa Amerika is na-trace umano nila kung saan ba nanggaling yung flow ng money
Okay? Kasi itong si Andres Bautista is meron pala itong mga bank account dyan sa Amerika na kung saan is doon pinasok yung pera, at ito nga yung isiniwalat dito sa media noong 2016 after mismo nung election is pumunta at nagpa-press con itong kanyang asawa, kasi nag-away pala itong si Andres Bautista at kanyang asawa, mga kapolitika. Kung kaya nung nag-away sila is nagpa-press con, tinawag yung media at pinakita yung mga documents bakit merong mga questionabling mga salapi or pera na pumasok dito sa bank account nilang mag-asawa, at hindi lamang po million kundi hundreds of millions, at according doon sa report is nasa 640 million yung pumasok na amount doon sa kanilang bank account. Kung kaya nagtatanong yung kanyang asawa bakit may ganoon kalaking pera, at timing din yung naging kontrobersya nila Bongbong Marcos at ni Leni Robredo. At bakit natin ito pinag-uusapan, mga kapolitika? Kasi involved po tayong lahat dito, kung ginagamitan ng pera itong ating eleksyon at yung mga kandidato na nananalo dyan sa ating gobyerno is of course after nilang manalo, after nilang magbayad doon sa Smartmatic, merong kapalit yan. Pag nasa posisyon na sila, babawiin din nila yung kanilang nagastos. Kasi sino ba naman ang tatakbo dyan sa, aminin natin na sa hindi, yung mga politiko is meron nilang mga personal na interest na kung saan is after nilang manalo is babawiin din nila doble or triple pa, okay, or mas sobra pa yung babawiin nila sa kanilang ginastos during elections. At ito yung sinasabi ni Glenn Chong, kung kaya nga na-disqualified na itong Smartmatic, at buti na lang talaga na na-disqualified na itong Smartmatic na magpapatakbo ng eleksyon dito sa ating bansa. So itong papasok na Miro, itong South Korean company na Miro is susubukan ng Pilipinas na magpapatakbo ng election, kasi next year is mag-election na rin para sa midterm, para sa mga senatorial candidates. So magkakaroon ng survey, sana ay magkaroon naman lang ng pagbabago yung takbo ng eleksyon dito sa ating bansa, at hindi lang puro suhol yung nagaganap, kasi tayo mismo, tayong mga Pilipino, ang maging kawawa pa rin, ang maging biktima ng mga politiko dyan dito sa ating gobyerno na nagpapabayad or nagbabayad dito sa mga automated machines na ito para manalo. Okay, kasi yan pa rin talaga ang maging ugat ng korupsyon, kasi gagawa ng paraan yung mga politiko para paano nila bawiin yung mga nagastos nila. At naalala ko pala dati, mga kapolitika, na kung saan itong si Glenn Chong is pinatayan ng mic dyan sa hearing sa Congress, kung saan is binuyangyang or ini-expose niya itong kalakaran dyan sa Smartmatic. Kasi merong mga politiko nga umano na nagbabayad, at kung bakit din natin itong pinag-uusapan, itong isyong ito is para na rin maipaliwanag sa publiko kung ano ba talaga ang nangyari doon sa kaso ni Andres Bautista. Kasi maraming impression ang mga Pinoy na kung saan itong kaso ni Andres Bautista is tungkol doon sa pagbayad para manalo itong si Vice President Leni Robredo. Ang atin lamang dito is kung ano yung binabalita at ano yung katotohanan doon sa balita. So hindi po ito tungkol kay Leni Robredo na nagbayad para siya ay manalo sa eleksyon. At klaro naman yung desisyon ng korte na kung saan ang sabi nila is legal yung pagkapanalo ni Vice President Leni Robredo, at tanggapin na lang yung pagkatalo ni Bongbong Marcos. Anyway, presidente naman siya ngayon. So, yan lamang ating reaksyon, ang ating pag-usapan sa bidyong ito, mga kapolitika. Huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan.